ano raw, nakakaisang taon pa lang daw sila na umalis sa Pilipinas. 3 years na sila. So, medyo matagal na rin. Isang taon na silang magka-LDR. Nalaman-laman niya raw, yung girlfriend niya, nabuntis sa Taiwan. Yun. wala akong magawa eh. Gawa tayo ng video na lang. Ito, pwede itong gawing ito. Yung gamit ko kasi, sa mga nagtatanong na naman kung ano yung camera na gamit ko, DJI Pocket 3. Ito yung mic niya, may kasama na mic pagka yung creator combo yung binili nyo. Tapos pwede mo siyang ilagay dito. O, diba? Para siyang mic. Ito yung ginagawa nila. Yan, ang pangit naman tingnan. Kanina, galing kami sa isa naming kabatch dito, isang tropa namin dito na nag-celebrate ng birthday niya. Saka rin, may bago silang baby, no? Galing nga eh. Ang daming rito, mga nagbe-baby. Si paring RJ sa si Marge. Hindi pa nga nabibisita ng misis ko kasi kakabalik lang nila diyan sa kanilang pwesto. Ang galing nga nun, kambal. Sana all kambal tapos parehong lalaki. Wala eh, kami hindi na. Okay na kami sa dalawa. Hindi na kami magdadagdag. Pero maganda sana magdagdag ka rito magdagdag ka ng baby dito kasi pagka pinanganak dito, kagad, matik, Canadian. Ay lahat halos ng mga tropa ko rito na nagka-baby, mga Canadian na yun mga yun. Isipin mo yun, nauna pa yung mga baby maging Canadian bago sa amin Tapos yun, nagkainan lang, onting kumustahan kasi alam niyo naman, bihira na rin rito makumpleto. Kanina nanood ako ng balita, grabe pala napakadaming dumaan na bagyo dyan sa Pilipinas. Nasa Ramil ba yun yung bagyo? Itong taon na to. Di ba nagsisimula ang bagyo natin sa Pilipinas sa A, yung alphabetical. Natapos ganun na nasa R na. Ganun na karaming bagyo yung dumaan sa, kala mo naman bago sa akin Pero parang ito ngayon parang ang bilis, pa lang October. Hindi pa tapos October, mayroon na kagad nasa R na kagad yung bagyo. Tapos bukod pa dun yung mga dumaan ng mga lindol na ang lalakas, grabe. Parang every other day merong ako nababalitaan na merong bagyo. Nakakatakot Tapos ngayon mas nakakatakot pa kasi alam mo yung mga structure na pinagagawa ng gobyerno, puro mga substandard, di ba? Mga yung madaling mga gumiba. Meron nga, ewan ko kung saan, yung parang overpass yun na may nag-video sa TikTok ko yata nakita na simula taas hanggang pababa merong crack. Isang lindol lang babagsak yun, delikado. Nandun pa naman sa ilalim yung mga yung mga vendor. Hanap talaga yung Pilipinas, nakakatakot naman nirahan. Lalo na sa around metro. Kaya sa mga nasa Pilipinas, ingat kayo, dobling ingat. Dapat lagi kayong merong yung bukod sa pinamimigay ng mga nakikita ko, nagbibigay yung mga natin, yung mga local government natin, yung mga mayors, nagbibigay ng yung emergency kit. Bukod dun dapat meron kayong ready na isang backpack man lang. Nandun yung mga mga essentials na gamit, mga pagkain na madaling i-consume, yung mga first aid kit, basta dapat meron kayong ready ganun. Lalo na ngayon yung sa mga nangyayari. Nakatakot. Kanina nanonood ako ng balita, nai-stress lang ako Kaya pinapanood ko na lang Bugs Bunny. Pag wala akong magawa, ito pinapanood ko kasi nakakatawa Meron akong kaninang na basa sa isang forum. Parang kababayan to, Pilipino, na nag-vent siya sa isang group na sabi niya kung meron daw bang maia-advise sa kanya sa kanyang love life. Marites lang talaga Wala lang, parang gusto ko lang kasi i-discuss sa inyo. Kasi madalas nangyayari yung mga ganitong sitwasyon sa mga lalo na yung mga nag-iibang bansa. Si kababayan, nasa Pilipinas pa lang daw sila na mag-shota na raw sila. 3 years na silang mag-shota. Nag-decide daw sila na kasi wala naman daw silang makuha na matinong trabaho sa Pilipinas. Nag-decide sila pareho na mag-OFW, magpunta sa ibang bansa. Pareho daw sila nag-apply sa Canada. Kaya lang hindi raw sinuwerte si babae
na mag-Canada. Si lalaki lang. Naging ano siya, temporary foreign worker dito. Ngayon, si girlfriend, syempre gusto rin mag-ibang bansa. Kahit ang in-applyan niya na lang sa Taiwan. O yun, napunta sa Taiwan. Oo nga. Ito rin pala kasi sa mga kasama ko dati sa sa supermarket, meron na rin galing sa Taiwan eh. Ano raw talaga doon? Ito paki-confirm lang yung mga nanonood sa akin ng mga nasa Taiwan. Ano raw ba? Talagang marami daw talagang mga ano doon, mga maiinit. sabi kasi nung kasama ko dati sa supermarket, talagang wala ka rin makita ron na Pilipino na may mga partner, yung mga alam mo may asawa sa Pilipinas, pero pagdating doon sa Taiwan may mga syota. O ito na, yung nangyari si Kabayan, kaya siya nagbebent sa isang group. Sabi niya, nakaka-1 taon pa lang daw sila na umalis sa Pilipinas. 3 years na sila, so medyo matagal na rin, 1 taon na silang magka LDR. Nalaman niya raw yung girlfriend niya nabuntis sa Taiwan. Tapos ngayon ang tinatanong niya, kasi mahal na mahal niya raw yung girlfriend niya, kasi syempre matagal na raw silang magkasama eh. Okay lang daw ba yung sinabi kasi ng girlfriend niya na buntis ako, pero kung gusto pa rin daw ituloy yung kasal nila, na pagka nakapunta rito sa Canada yung babae, okay lang daw sa kanya. Tigas din ng mukha ng babae, para mag-demand ng ganun. Isipin mo, nabuntis ka sa ibang lalaki, tapos magpapakuha ka sa boyfriend mo na nasa Canada, tapos kakasal sa hindi mo dugot laman yung yung dinadala ng nung babae, 'di ba, ng girlfriend mo. Kahit masabihin mong mahal na mahal mo yun, dapat meron ka ring ang daming nagagalit sa mga comment, sabi hindi yan susundin mo pa siya at pakakasalan mo tapos papupuntahin mo ng Canada, kasi na yun, parang tinaihan ka na nga sa ulo, di ba? Kahit man ako di ba? Saka hindi pa naman kayo kasal Parang dun pa lang pinakita na ng babae na hindi niya kayang maging loyal sa iyo. Tapos ang kapal pa ng mukha na sinasabi, mahal na mahal pa rin daw siya, na willing pa rin daw siya magpakasal sa kanya pagka napunta na sa Canada. Ang dami nagagalit na sabi, ginagamit ka lang yan, gusto lang yan mapunta sa Canada. Pero tama, gano'n naman talaga. Para kang dumampot ng bato, pupukpuk mo sa ulo mo. Ewan ko ba? Na yun parang given na yun na hindi mo pakakasalan yung ganong babae. Pero syempre, wala tayo sa kalagayan ng kababayan natin na nasa Canada, diba? Mahal na mahal niya. Alam niyo naman pagka nagmahal ang isang tao para akong nasa ngayon Dr. Love di ba pagka yung in love, parang nabubulag ka hindi mo minsan alam kung ano yung tama o mali ang niya, basta yung mga comments sana sundin niya na lang, kasi totoo naman, di ba? Saka yung mga ganun, isang beses na ginawa sa iyo ng babae yung ganun, ibig sabihin kayang-kaya niyang ulitin yung ginawa niya na yun. Ibig sabihin, kaya siya relasyon sa ibang tao dun sa Taiwan, hindi siya talaga mahal ng babae. Ganoon naman yun Kasi kung mahal mo naman talaga yung tao, hindi ka na magagawa ng mga ganyan. Ewan ko kung susundin ni kababayan na nandito sa Canada, pero sana sundin niya yung mga nagko-comment dun. Wala man lang positibong comment para sa yung papakasalan pa niya. Saka ang pinaka mo kasi doon, ang take mo doon, nasa Canada ka na, pwede ka na kumuha rito ng mga Canadians. Ang dami pa naman dito yung mga puti, ang gaganda ng mga puti rito, Diyos ko. Yun ang pinagtataka ko rito sa lugar na to parang halos lahat artista yung itsura. Lalo na yung mga puti. Tapos ang ihilig pa nila yung mga yung mga parang cycling short. Pagka ito, kahit ganito yung hindi pa ganun kalamig, mga siguro ang temperature mga 13, 15 ganyan, nakakaganon pa rin sila, sanay sila sa lamig, sila lagi, parang naka cycling short na itim na kitang-kita mo na yung kuyok pagka sabi ko kay Rochelle, ba't di ka nagaganya? Sapakin kita sabi sa ng asawa. Kasi parang normal lang sa kanila yung ganong mga pananamit dito. Walang pakialamanan dito Alam mo naman, nasa Canada na tayo. Pero yun lang, chinismis ko lang sa inyo. Kung kayo yung nasa kalagayan ni kababayan na ganun yung ginawa sa iyo ng partner mo, LDR kayo, tapos biglang malalaman mo ganun, buntis pala or merong
kinakasama na pala yung yung kapartner mo sa ibang bansa. Ano yung gagawin mo? Ano yung magiging reaction mo? No? Tapos magre-request pa na gusto pa ring magpakasal sa iyo. Anong anong take nyo dun, no? Comment nyo sa baba para pag-usapan natin. Yun lang, manonood na lang ako dito ng Bugs Bunny, no? Sige na, like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun eh. Sige na, paalam.